Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 606. Pagbubunyag ng tunay na anyo. Ang Fallen Heart Flame ay sumalungat sa inaasahan ng lahat at hindi nagpatuloy sa paghabol matapos talunin si Han Feng sa kalangitan. Sa halip, bigla nitong ibinaling ang napakalaking ulo at itinoon ang mga mata nitong ahas sa malayong Xiaoyan. Ang Green Lotus Core Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay tila naging maingat sa sandaling ang Fallen Heart Flame ay nakalock kay Xiaoyan. Bigla itong automatikong pumutok mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa isang kisap mata, mahigpit nitong binalot ang buong katawan ni Xiaoyan. Hiss! Itinaas ito ng Invisible Fire Python sa langit at nagbuga ng matalim na sumisichit na tunog. Marahas nitong ibinaba ang napakalaking buntot nito, at ang napakalaking katawan nito ay nagdala ng mainit na hangin na napakalakas habang nagmamadali itong bumaril patungo kay Xiaoyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang Invisible Fire Python na hindi nag-atubili na baguhin ang target nito. Ang berdeng mga pakpak ng apoy sa likod ni Xiaoyan ay nagmamadaling pumutok habang ang isang pilak na kinang ay lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaagad, ang mahinang pagkulog ng kulog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan habang ang kanyang katawan ay nawala sa kanyang orihinal na lugar sa paraang parang multo. Ang napakalaking buntot ay marahas na umindayog sa lugar kung saan orihinal na kinaroroonan ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay naging dahilan upang maging ang hangin ay naglalabas ng mababang pagsabog saan man ito dumaan. Ibinaling ng Invisible Fire Python ang tingin nito matapos ang walang kwentang hampas nito. Mabilis nitong natuklasan ang kulay itim na figure ng tao na kumislap at lumitaw sa kalangitan 100 metro ang layo. Isang madilim na lamig ang bumungad sa napakalaking snake eyes nito. Ang mga agos ng hindi nakikitang apoy ay mabilis na lumabas mula sa katawan nito. Kaagad, ang napakalaking katawan ng Invisible Fire Python ay muling naglaho sa loob ng apoy. Nagulat si Xiaoyan nang makita niyang nawala ang Fallen Heart Flame sa kakaibang paraan. Gayunpaman, kasama si Han Feng bilang isang naunang halimbawa, malabong hulaan ni Xiaoyan na ang aktwal na katawan ng Fallen Heart Flame ay naging ordinaryong apoy at nagtatago sa invisible na apoy na ito na tumatama sa lahat ng direksyon sa sandaling ito. Mag-ingat! Huwag kang palibutan ng apoy na iyon. Bilang isang purong heavenly flame, ang Fallen Heart Flame ay maaaring mag-transform sa sarili nito sa anumang maliit na butil sa loob ng apoy na iyon. Pagkatapos nito, pagsasama-samahin nito ang aktwal nitong katawan upang magsagawa ng pag-atake pagdating sa isang lugar na nasa paligid mo. Ang seryosong babala ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan sa tamang panahon. Nakaramdam ng lamig si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ito. Bahagya siyang tumango habang pinagmamasdan ang hindi nakikitang apoy na umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Ang pares ng berdeng pakpak ng apoy sa kanyang likod ay pumapalakpak at mabilis siyang lumabas mula sa pagitan ng isang puwang bago ang nakapalibot na apoy ay nagawang tunay na bumuo ng isang sapot ng apoy. Kakalabas lang ng katawan ni Xiaoyan mula sa paligid ng apoy nang maramdaman niya ang isang matinding alon mula sa kanyang likuran. Mabilis na sumulyap ang sulok ng kanyang mga mata, doon ko lang napagtanto na ang isang bahagi ng hindi nakikitang apoy ay biglang nag-iba-iba. Ang napakalaking katawan ng Fire Python ay malabo na nakikita sa loob nito. Isang matalim na sumisichit na tunog ang biglang umungol sa kalangitan habang ang hindi nakikitang apoy ay lumabas mula sa isang bahagi ng apoy. Tinitigan nito si Xiaoyan na nakatakas mula sa pagkakapaligid, at ang matinding galit na parang tao ay agad na sumilay sa mga mata nitong ahas. Pinalawak nito ang napakalaking bibig at isang di nakikitang apoy ang agad na sumabog patungo kay Xiaoyan. Si Xiaoyan, na alerto, ay agad na inikat ang kanyang katawan nang maramdaman niya ang mainit na temperatura mula sa kanyang likuran. Pinisil niya ang kanyang mga kamay at dalawang sumisikat na berdeng apoy ang lumabas sa kanyang palad. Sa wakas, marahas silang bumangga sa hindi nakikitang apoy sa ilalim ng mga tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bang! Isa pang malinaw at malakas na tunog ang sumabog mula sa banggaan ng mga mainit na alon ng enerhiya, na naging sanhi ng pag-init ng dati ng tuyo na lugar. Nagbigay ito sa mga tao ng sunburn na katulad ng sa isang disyerto. Sa tulong ng Green Lotus Core Flame,
Hinaranggan ni Xiaoyan ang flame attack na iyon na kahit isang ordinaryong elite na si Dawang ay hindi makaiwas. Gayunpaman, wala siyang oras upang tahimik na magalak nang maramdaman niya ang enerhiya na biglang lumundag sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo. Biglang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at agad na lumanghap ng malamig na hangin. Ang tanging nakita niya ay ang maaliwalas na kalangitan ay nasakop na ng mga alon ng di nakikitang apoy. Bukod dito, ang mga apoy na ito ay nakabitin sa paligid ng katawan ng Invisible Fire Python, katulad ng mga sundalo na handang umatake anumang oras. Isang matalim na pagsirit ang biglang tumunog. Kaagad, ang apoy sa buong kalangitan ay sumiklab. Nagagamit lamang ng lahat ang kanilang nabigla ang mga tingin upang tingnan ang hindi nakikitang apoy na bumabagsak na parang mga meteorite. Ang mga huni na iyon na bumabagsak na pumuno sa kalangitan ay naging sanhi ng pakiramdam ng lahat na tila isang malaking sakuna ang tumama. Kahit na si Xiaoyan ay may suporta sa lakas ni Yao Lao, hindi niya sinasadyang nakaramdam ng takot sa kanyang puso sa napakalaking nakakatakot na pag-atake. Kung ikukumpara sa lakas ng Heavenly Flame, na pinagsama-sama sa hindi kilalang bilang ng mga taon, ang lakas ng isang tao ay talagang mukhang napakahina at hindi gaanong mahalaga. Mukhang walang katapusan ang enerhiya ng halimaw na ito. Ilang oras na lang para talunin ako nito kung patuloy akong makakatanggap ng mga walang katapusang pag-atake. Kalokohan, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapinsala ito ng seryoso. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit habang ang pawis sa kanyang mukha ay umaagos na parang isang sapa. Nakatutok ang kanyang tingin sa Invisible Fire Python sa kalangitan. Bagamat ang kanyang pag-iisip ay mabuti, ang malubhang pinsala sa Fallen Heart Flame ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang malakas na Heavenly Flame na pag-atake ni Han Feng kanina ay hindi lamang nabigo na magdulot ng malaking pinsala ngunit sa halip ay nagpagalit dito, na nagresulta sa kanyang matinding paghihirap. Kalmado ang iyong puso. Ang lahat ng nakikita mo sa iyong mga mata ngayon ay ang panlabas na katawan lamang ng Fallen Heart Flame. Ang tunay na diwa ng Fallen Heart Flame ay nakatago sa isang partikular na lugar sa napakalaking katawan na ito. Hanggat nagagawa mong mahanap at masira ang asensya, ang Fallen Heart Flame ay natural na masugatan ng husto. Kung ikaw ay random na aatake tulad ng taong iyon, ikaw ay nagsasayang lamang ng iyong lakas. Ang mahinang sigaw ni Yao Lao ay biglang umalangaw-ngaw sa puso ni Xiaoyan habang ang huli ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumanggo bago dahan-dahang bumuga ng hangin. Ang kanyang orihinal na hindi mapakali na puso ay naging kalmado. Ang apoy ay tumakbo sa buong kalangitan, katulad ng pagkawasak ng mundo. Ang nakakatakot na eksenang ito ay nagdulot ng pakiramdam ng maraming tao na nanghina ang kanilang mga binti. Shoo! Shoo! Ang apoy ay parang meteorite na nagdadala ng walang tigil na tunog ng rumaragasang, mainit na hangin habang ito ay bumaba mula sa langit. Pinagmasdan ni si Chen at ng iba pa ang tila malakihang mapanirang pag-atake ng Fallen Heart Flame sa kalangitan. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kung ang pag-ataking ito ay mahuhulog sa Inner Academy, malamang na ang lahat ng mga gusali sa loob nito ay agad na mawawasak. Nagningning ang flame seal sa mukha ni Xiaoyan na puno ng pawis. Maraming apoy ang mabilis na nag-iipon sa loob ng maitim niyang mga mata. Ang itim na robe sa katawan ni Xiaoyan ay mahigpit na idiniin sa kanyang balat sa ilalim ng nakakatakot na hangin. Ang malambot na balabal na ito ay tila naalis na ang lahat ng kahalumigmigan nito sa sandaling ito, nagiging ganap na tuyo at lumilitaw na tila ito ay magiging alikabok sa kaunting haplos. Itinoon ni Xiaoyan ang kanyang atensyon sa limitasyon nito sa kritikal na yugtong ito. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa mga meteorite ng apoy na nagmula sa lahat ng direksyon. Lingid sa kanyang kaalaman, lahat ng ingay sa labas ng mundo ay naging mahina. Ang malinaw na magkakaibang kulay na mga mata na iyon ay tila may ilang bakas lamang ng apoy na nawasak at ang pinagmulan ng apoy ng napakalaking nilalang. Hanapin. Hanapin ang kakanyahan. Si Xiaoyan ay bumubulong sa kanyang sarili sa loob ng kanyang puso. Tahimik na kumalat ang isang maliit na kulay berdeng apoy sa kanyang maitim na mga mata. Sa isang tiyak na sandali, ang mundo sa kanyang mga mata ay nagbago ng husto.
Ang invisible fire python sa kalangitan, na nagtataglay ng napakalaking katawan, ay nagtataglay ng kaliskis ng ahas kalahating talampakan sa ilalim ng napakalaking bibig nito na dahan-daang nagpahayag ng tila hindi nakikitang matinding apoy na liwanag na mararamdaman ng isa. Nahanap na. Ang apoy sa mga mata ni Xiaoyan ay mabilis na umatras nang muli niyang nabawi ang linaw ng kanyang mga mata. Isang mahinang pilak na kinang ang tahimik na naging maliwanag sa ilalim ng kanyang mga paa at ang malinaw na tunog ng dumadagandong na kulog ay dahan-dahang bumagsak sa kalangitan. Ilang sandali pa, biglang lumundag si Xiaoyan. Kaagad. Isang after image ang nanatili sa kinaroroonan niya. Shi. Hindi mabilang na mga tingin ang nakamasid kay Xiaoyan na biglang gumalaw. Ilang sandali pa ay natigilan silang lahat. Ang tanging nakikita nila ay isang itim na nakasuot na figure na lilito sa lugar kung saan naruroon ang fire meteorite pagkatapos ng bawat pilak na flash. Pagkatapos nito, isang after image ang may iwan. Maraming mga after image ang mabilis na lumitaw sa kalangitan habang pinagmamasdan ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin. Ang aktwal na katawan na lumikha ng mga after image ay parang kidlat na mabilis na tumagos sa apoy ng mga meteorite na kumalat sa buong kalangitan at lumapit sa napakalaking nilalang na nasa loob nito. Ang pinakamataas na bilis na ipinakita niya ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na ang buong mundo ay naging sobrang malabo. Tanging ang kumpol ng di nakikitang kakanyahan sa ibaba ng napakalaking bunganga ng apoy na sawa sa gilid ng kanyang paningin ang maliwanag at malinaw. Roar! Isang mababang, malalim na parang kulog na dagandong ang biglang lumabas sa bibig ni Xiaoyan habang papalapit ang distansya sa pagitan ng dalawang partido. Kinuyam niya ang kanyang kamao at ang kulay berdeng apoy ay tila kumukulo na parang aktibong espiritu. Agad niyang ginamit ang napakalakas na bilis upang pagsamasamahin ang kulay berdeng apoy upang maging isang napakalaking sibat. Ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa hangin. Isang malakas na kidlat ang lumitaw habang ang mga after image ay nagtagal. Maraming malabong itim na anino ang tila nag-teleport at lumitaw sa harap ng invisible fire python sa ilalim ng intensyon ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Ang napakalaking katawan ng fire python ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pakiramdam ng isa na sila ay maliit nang makaharap ito. Pinuno ng takot ang puso ng isang tao sa ilalim ng pagtutok ng napakalaking mga mata ng ahas. Bastos, pumunta ka at mamatay. Ang mainit na temperatura ay nagdulot ng matinding sakit na naramdaman sa buong katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, mahigpit pa rin ang hawak ng kanyang kamay sa mahabang sibat ng apoy. Isang malakas na sigaw ang narinig. Ang malaking sibat ng apoy ay naging isang kidlat na pamunit ng espasyo habang nagdadala ito ng parang kidlat na momentum. Marahas itong tumagos sa kaliskis ng ahas sa ilalim ng napakalaking bibig ng nalaglag na apoy ng puso. Ang tanggang brat na iyon. Siguradong naghahanap siya ng kamatayan. Mula sa lupa, pinanood ni Han Feng si Xiaoyan na talagang nang ahas na maging ganito kalapit sa Fallen Heart Flame. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa. Sa pakikipagpalitan ng suntok sa huli, malinaw na malinaw sa kanya kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang taglay ng bagay na ito. Kahit na ang kanyang naunang pag-atake mula sa agglomeration ng Heavenly Flame ay hindi epektibo, lalo na ang pag-atake ni Xiaoyan. Napakaraming tao ang may kaisipang katulad ni Han Feng. Maging ang ekspresyon ni Su Chen ay bahagyang lumubog. Si Dao Qi ay lumundag sa loob ng kanyang katawan habang inihahanda niya ang kanyang sarili upang magsagawa ng pagsadyep. Gayunpaman, habang ang lahat ay malamig na tumatawa o nagiging balisa sa walang ingat na pagkilos na ito ni Xiaoyan, ang invisible fire python na tinusok ni Xiaoyan ay biglang nag-angat ng malaking ulo nito. Isang matalim na tunog na naglalaman ng sakit, na mahirap itago, na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang matinis na ingay ay tumunog lamang nang ang katawan ng invisible fire python ay tahimik na naging ilusyon sa maraming nakakagulat na mga tingin. Isang perpektong pag-atake. Ngayon, oras na para ihayag nito ang tunay na anyo nito. Munting bata, maghandang agawin ang Heavenly Flame. Biglang tumunog ang tawa ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan. Ang pagtawa na iyon ay naglalaman ng kaunting ginhawa at pananabik. Battle Through the Heavens. Kabanata 607. Tunay na katawan.
Ang invisible fire python ay biglang naging ilusyonaryo sa kalangitan sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nakakabigla na mga tingin. Habang ang katawan nito ay naging mas payat at ilusyon, isang kumpol ng hindi nakikita at hindi pangkaraniwang apoy na kumikinang, na ang pag-iral ay malinaw na nararamdaman ng mga tao, ay lalong lumiwanag sa isang tiyak na lugar sa ilalim ng malaking bibig ng apoy na sawa. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos makita ang malaking katawan ng di nakikitang ahas ng apoy na lalong nagiging ilusyon. Pinunasan niya ang pawis na tila batis sa mukha. Pagkatapos lamang ng tahimik na pag-relax ng kanyang isip ay naramdaman na lamang niya ang nagngangalit na sakit na bumalot sa kanyang buong katawan. Matapos maging malapit sa Fallen Heart Flame kanina, medyo natapos pa rin niya ang paghihirap sa kabila ng paghihiwalay ng Green Lotus Core Flame. Magkakaroon ng isang yugto ng panahon kung saan ang Fallen Heart Flame ay magiging mahina pagkatapos ihayag ang anyo nito. Ang yugtong ito ng panahon ang magiging gininto ang pagkakataon para sa iyon na agawin ito. Noong una, gusto kong pilitin ito ng iba sa ganitong estado, ngunit talagang hindi inaasahan na kailangan mong umasa sa iyong sarili sa huli. Ang tawa ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa panunood sa lalong ilusyonaryong invisible fire python. Ang kulay pilak na kumikinang ay muling kumislap at lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. May napakalaking kahirapan sa pag-agaw sa Heavenly Flame. Kung hindi ito matutulungan, ilabas mo ang lakas na hiniram mo sa akin ng husto. Iyon ay magbibigay daan sa iyong lakas na maging kapantay ni Han Feng sa isang ulo sa banggaan. Kahit na ito ay maaaring maglantad sa aking pag-iral, dapat talagang makuha mo ang iyong mga kamay sa Fallen Heart Flame. Saglit na natahimik si Yao Lao bago niya biglang sinabi ang kanyang iniisip. Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig niya ito bago dahan-daang tumango. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao habang mahinang nagsasalita sa kanyang puso. Relax, guro. Pinoprotektahan mo ang disipulong ito sa loob ng maraming taon. Sa hinaharap, ito na dapat ang turno ng disipulong ito. Hihihi. Ang matandang espiritu na nakatago sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay tumawa ng mahina. Ang mahinang init ay nagdulot ng mahinang liwanag ng espiritu. Nabulag siya minsan. Gayunpaman, hindi siya tinatrato ng mga langit ng masama. Hindi nila pinahintulutang maranasan muli ang parehong pinsala. Ang uri ng puso na nakadama ng sakit na nagmula sa pagtataksil ng isang kamag-anak ay tumagos ng malalim sa kanyang mga buto. G. Ang matalim na sumisitsit na tunog ay muling pinarangalan sa buong kalangitan. Biglang naglaho ang di nakikitang apoy na kumalat sa kalangitan, na tila hindi pa ito umiiral. Ang mataas na temperatura sa kalangitan ay unti-unti ding bumaba kasunod ng paglaho ng apoy na kumalat sa buong kalangitan. Gayunpaman, walang sino man ang nagbigay pansin dito. Sa sandaling ito, ang kanilang mga tingin ay natigil lahat sa lugar sa kalangitan kung saan nawala ang invisible fire python. Sa lugar na iyon, dahan-dahang tumataas ang isang kumpol ng kakaibang heavenly flame na halos 5 talampakan ang laki. Ang kumpol ng apoy na ito ay tila hindi nakikita. Gayunpaman, kahit na sino man ang tumingin dito, mararamdaman nila ang kakaibang pakiramdam na parang sangkap. Ang apoy ay tila mayroong isang bagay na dahan-daang dumadaloy dito, na parang isang espiritu. Bagamat isa lamang itong kumpol ng apoy mula sa panlabas na anyo nito, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Ang kumpol ng apoy na ito ay tila nagtataglay ng malatao na katalinuhan at espiritu. Natahimik ang buong kalangitan. Nagulat ang lahat habang pinagmamasdan ang kumpol ng di nakikitang apoy. Ang kumpol ba ng apoy na ito ang tunay na katawan ng Heavenly Flame? Xiaoyan, gawin mo. Ang mahinang sigaw ni Yao Lao ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan habang ang lahat ay panandaliang nawalan ng pag-iisip. Kakarinig pa lang ng boses ni Yao Lao ng i-flap ang mga pakpak sa likod ni Xiaoyan. Sa wakas, ang kanyang katawan ay naging isang dumadaloy na liwanag na bumaril patungo sa kumpol ng di nakikitang apoy. Sa sandaling gumalaw ang katawan ni Xiaoyan, isang ligaw na saya ang bumungad sa mukha ni Han Feng sa ibaba. Ang madilim na asol na apoy sa magkabilang kamay niya ay mabilis na gamulong na parang tidal wave. Sa kanyang kaalaman sa Heavenly Flame,
Natural na malinaw niyang naunawaan na pagkatapos na may hayag ang tunay na katawan nito, ang Heavenly Flame ay magiging pinakamahina. Kailan siya kikilos kung hindi siya kikilos ngayon? Pigilan mo si Han Fang. Si Su Chen, na matagal nang binibigyang pansin si Han Fang at ang mga eksperto ng Black Corner Region ay may lumubog na ekspresyon nang makita niya ang mga aksyon ni Han Fang. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at sumigaw ng mahigpit. Sa panahon na sina Han Fang at Xiaoyan ay nasangkot sa Heavenly Flame kanina, ang lahat ng elder sa loob ng Inner Academy ay sinamantala ang pagkakataon na mabawi ang Dao Qi sa kanilang mga katawan. Kaya naman, maraming tao ang agad na sumugod sa langit nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Su Chen. Ang mga pakpak ng Dao Qi ay lumukso at bumuo sila ng isang malaking pader ng tao sa lugar kung nasaan si Han Fang. Mga Gold at Silver Brothers, mga kaibigan mula sa Black Corner Region, tulungan mo ako. Si Han Fang ay magpapasalamat sa iyo ng maayos pagkatapos nating magtagumpay. Medyo nagbago din ang ekspresyon ni Han Fang nang makita niya ang maraming pagharang. Agad siyang lumingon sa iba't ibang eksperto mula sa Black Corner Region at sumigaw ng malakas. Hihihi. Kailangan mo lang alalahanin ang iyong sarili sa pag-agaw sa Heavenly Flame. Tutulungan ka naming pigilan ang mga taong ito. Kakaibang tikhim ang pinakawalan ng Gold at Silver Brothers. Kasabay ng pagwagayway ng kanilang mga kamay, ang malaking grupo ng mga figure ng tao sa likod nila ay sumugod na parang isang matalim na talam na direktang tumusok patungo sa humahadlang na web ng mga elder mula sa Jianan Academy, pinaikot ito hanggang sa mapunit. Muling sumiklab ang magulong dakilang labanan sa langit habang muling nagtitipon ang malalaking tropa mula sa magkabilang panig. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Su Chen habang pinagmamasdan niya ang defensive web na nasira. Akmang aaksyon na siya nang may dalawang figure ng tao ang kumislap at lumitaw. Ang isa ay ginto at ang isa ay pilak. Maliwanag, sila ang pinakamalakas na Gold at Silver Brothers mula sa panig ng Black Corner Region. Hihihi. Elder Su, hindi ba't isang kumpol lang ng apoy? Bakit kailangan mong lumabas ng ganito? Nakangiti ang kapatid na nakasuot ng ginto habang kausap niya si Su Chen habang ang kapatid na nakasuot ng pilak ay kakaibang tumawa at sumang-ayon sa gilid. Ang mga tingin ni Su Chen ay puno ng galit habang pinagmamasdan ang dalawang tao na lumitaw sa tabi niya. Ilang sandali pa ay biglang naging kalmado ang galit sa kanyang mukha. Nakataas ang magkabilang palad niya mula sa kanyang manggas habang ang kanyang tono ay naging madilim at malamig dahil sa pagwawalang bahala nito. Mukhang ang Jianan Academy ay napakabuti sa Black Corner Region sa loob ng ilang taon, na nagresulta sa lahat sa iyo na umakyat sa aming mga ulo ngayon. Sige. Medyo mahabang panahon na ang lumipas mula noong mahusay na labanan noon. Mukhang kailangan namin ng isang bagay na magsisimula sa iyong dalawa. Ang nakapalibot na kalawakan ay biglang nagsimulang tumunog pagkatapos ng mga salita ni Su Chen. Isang maringal na aura ang dahan-daang lumabas mula sa loob ng katawan ng una. Napakalaki ng aura na iyon hanggang sa puntong walang makakapantay dito. Medyo nagbago din ang ekspresyon ng Gold Silver Brothers nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura ni Su Chen na karaniwang tumaas sa limitasyon. Pinag-cross nila ang kanilang mga kamay at nagsama-sama ang kanilang dalawang aura. Noon lamang sila nakapagtiis laban kay Su Chen. Bagamat kilala sila na kayang makipaglaban sa isang dalubhasa na Dao Zhang kapag sila ay magkapit kamay, ang partido na magiging The Huddle kapag nakilala nila ang isang mas magulo na piling tao na Dao Zhang. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng isang Dao Wang at isang Dao Zhang ay talagang napakalaki. Nagsimulang manginig ang buong kalangitan dahil sa dalawang maringal na Dao Qi na ito. Habang ito ay nangyayari, si Xiaoyan ang unang nakarating sa cluster kung saan ang tunay na katawan ng Fallen Heart Flame dahil sa kawalan ng sino mang pumipigil sa kanya. Bagamat ang kumpol na ito na siyang tunay na katawan ng Fallen Heart Flame ay hindi gumagalaw sa kalangitan, ang nakakatakot na temperatura na ibinubuga nito ay naging sanhi pa rin ng paulit-ulit na pagbaluktot sa paligid. Maging si Xiaoyan, na malapit dito, ay walang pagpipilian kundi gamitin ang Green Lotus Core Flame at mabilis na bumuo ng makapal na berdeng fire armor sa paligid ng kanyang katawan. Sa tulong ng paghihiwalay ng Green Lotus Core Flame, matagumpay na nalapitan ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame.
Ang kanyang tingin ay dumaan sa apoy na baluti at mata ang hindi nakikitang apoy na nasa malapit, lumilitaw na para bang makukuha niya ito sa pamamagitan lamang ng pag-abot ng kanyang kamay. Kahit na sa lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan, hindi niya maiwasang maramdaman na bumibilis ang kanyang paghinga sa sandaling ito. Ang kulay berdeng apoy ay mabilis na bumangon sa kamay ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa isang malaking braso ng apoy. Nakontrol lang ito ni Xiaoyan para agawin ang Fallen Heart Flame nang biglang namula ang mukha na nakatago sa ilalim ng armor. Agad na nanigas ang buong katawan niya. Isang kumpol ng mainit na heart flame ang kakaibang lumabas sa loob ng katawan ni Xiaoyan sa lugar kung nasaan ang kanyang puso. Agad itong nagpakawala ng walang ingat na mataas na temperatura na puno ng mapanirang lakas. Ang intensyon nito ay parang gusto nitong ganap na sunugin ang lahat sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang hitsura ng heart flame na ito ay tila mas malakas kaysa sa iba pang mga naunang karanasan na naranasan ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi nakatulong ang heart flame para pinuhin ang kanyang Daoqi sa pagkakataong ito. Sa halip, napuno ito ng isang uri ng mapanirang lakas na hindi pa nararanasan ni Xiaoyan. Kalokohan. Isang boses na naglalaman ng mainit na hangin ang lumabas mula sa pagitan ng mga ngipin ni Xiaoyan. Ang Green Lotus Core Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay mabilis na lumundag. Kaagad, mahigpit itong pumulupot sa kumpol ng Fallen Heart Flame bago tuluyang pinakawalan ang mataas na temperatura ng huli. Mag-ingat! Ang Fallen Heart Flame na ito ay dalubhasa sa pagpapatawag ng Heart Flames. Napakahirap pigilan ang gayong siga. Kung ang isa ay pabaya, ang isa ay ganap na masusunog mula sa loob palabas. Same time na paalala ni Yao Lao. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit kaunting paggalaw. Ito ay dahil naramdaman niya na kapag mas malapit siya sa kumpol ng Fallen Heart Flame, mas mainit at mas nakakatakot ang Heart Flame na lumitaw sa kanyang puso ay. Sa panahon na si Xiaoyan ay nasa isang stalemate sa Fallen Heart Flame, isang mabangis na hangin ang biglang bumaril mula sa likuran. Malamig ang puso ni Xiaoyan. Hindi siya mapakali tungkol sa standoff sa Fallen Heart Flame. Isang silver glow ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay biglang nawala. Mahigit 100 metro na ang layo nito mula sa Fallen Heart Flame, nang muling lumitaw. Ang apoy ng puso na namimilipit sa loob ng puso ni Xiaoyan ay unti-unting hamina pagkatapos na umatras ng malayo. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa madilim at malamig na paraan para lamang makita si Han Feng na nakalusot na sa bilog na humaharang sa kanya. Malinaw, ang pag-atake kanina ay pinakawalan niya. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan si Han Feng na umangkas at sumugod sa kung saan naroon ang tunay na katawan ng Fallen Heart Flame. Ang berdeng apoy sa kanyang palad ay namimilipit habang kumikislap sa kanyang mga mata ang mga tipak ng malamig na layuning pagpatay. Ang lalaking ito ay nagmamadaling mag-charge pero hindi niya alam na habang papalapit siya sa Fallen Heart Flame, mas mapanganib ito. Sa oras na iyon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos para patayin siya. Shoo! Isang ligaw na kagalakan ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ni Han Feng habang tinitingnan niya ang Fallen Heart Flame sa ganoong kalapit. Sa sandaling ito, wala na siyang mood para maabala tungkol kay Xiaoyan na pinilit niyang umatras. Hanggat nahawakan niya ang Fallen Heart Flame, posible para sa kanya na mabilis na umalis sa lugar na ito, itago ang sarili at pinuhin ito. Kapag nagtagumpay ang kanyang pagpipino, kalimutan ang tungkol kay Su Chen, kahit na ang matandang punong guro ng Inner Academy ay wala nang magagawa sa kanya sakaling bumalik siya. Akin ang Fallen Heart Flame. Ang katawan ni Han Feng ay kumikislap at umangkas sa radius na 5 metro mula sa Fallen Heart Flame. Ang ligaw na saya sa kanyang mga mata ay hindi pa ganap na nawala nang biglang tumigas ang kanyang katawan tulad ng ginawa ni Xiaoyan kanina. Bang! Sa sandaling tumigas ang katawan ni Han Feng, nawala sa malayo ang katawan ni Xiaoyan sa parang kidlat. Tanging ang mahinang tunog ng dumadagandong na kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang ekspresyon ng naninigas na Han Feng ay nagbago din sa sandaling tumunog ang dumadagandong na kulog. Battle Through the Heavens. Kabanata 608. Pag-aaway. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Han Feng nang tumunog ang kulog.
Sa sandaling ito lamang niya naalala na ang pang-akit ng Fallen Heart Flame ay naging dahilan upang makalimutan niya ang tungkol sa isang mahusay na kaaway na nakatingin ng may pag-iimbot mula sa hindi masyadong malayo. Lumitaw ang figure ni Xiaoyan sa likod ni Han Feng sa paraang parang multo nang nagbago ang ekspresyon ng huli. Ang kanyang 5 daliri ay mahigpit na nakakuyom, at ang kulay berdeng apoy ay paulit-ulit na nalalante sa kanyang kamao. Sa wakas, nagdala ito ng mainit na hangin at marahas na hamampes sa likod ni Han Feng. May intensyon si Han Feng na umiwas nang maramdaman niya ang matalim na hanging nakakatalam ng tainga na naglalaman ng layuning pumatay sa likuran niya. Ang kanyang intensyon ay iwasan ito, ngunit dahil sa pagpigil ng kanyang katawan sa apoy ng puso, ang bilis ng kanyang katawan at ang bilis ng kanyang reaksyon ay lubos na hamina. Kaya naman, lumilitaw na siya ay tahimik lamang na naghihintay sa pagdating ng pag-atake pagkatapos ng kanyang walang saysay na pagtatangka na iwasan ito. Lalong lumalapit ang malakas na hangin at mahigpit nitong idiniin ang mga damit ni Han Feng sa kanyang likod. Gayunpaman, nang maisip ni Xiaoyan na uupo ang una, biglang sumilay ang kalupitan sa mukha ni Han Feng. Ang kanyang balikat ay biglang yumanig ng malakas at ang isang alon ng malalim na asol na apoy ay agad na lumabas mula sa kanyang mga balikat. Bahagyang nagulat si Xiaoyan sa nagawang hatiin ni Han Feng ang kanyang atensyon upang ipagtanggol sa ganoong sandali. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan para mag-alinlangan siya kahit kaunti. Lalong lumakas ang puwersa sa kanyang kamao sa halip na hamina. Kaagad, nagdala ito ng mabangis at marahas na hangin habang tumagos ito sa madilim na asol na apoy at malakas na bumagsak sa balikat ng una. Sa sandaling hampasin ni Xiaoyan si Han Feng, ang madilim na asol na apoy na kumalat sa likod ng huli ay tila kinaladkad ng kung ano nang bigla itong lumiit. Kaagad itong naging parang isang mabigat na martilyo na malakas na nabasag sa dibdib ni Xiaoyan. Bang! Ang ligaw at mabangis na puwersa ay sumabog sa punto ng pakikipag-ugnay. Dalawang figure, na nasugatan, binaril pabalik. Lumipad sila ng mahigit 10 metro sa kalangitan bago dahan-daang huminto. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang medyo sira-sirang damit sa harap ng kanyang dibdib. Hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon niya. Ang naunang pag-atake ay maaaring mukhang mabangis, ngunit ito ay isang huling minutong ganting atake lamang ni Han Feng. Ang ginawa lang nito ay para lamang makaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Kung ikukumpara kay Xiaoyan, si Han Feng, na mahigpit na tinamaan ng palihim na pag-atake ni Xiaoyan, ay may medyo pangit na ekspresyon. Bagamat kalaunan ay naiwasan niya ang nakamamatay na suntok ni Xiaoyan sa pinakahuling minuto, ang mabangis na hangin na nakapaloob sa kamao ng isa ay naging dahilan upang medyo manhid ang kalahati ng kanyang braso. Ang mga figure ng tao sa kalangitan na nababalot ng kulay berdeng apoy at kulay asol na apoy ay magkaharap mula sa malayo. Ang bawat isa sa kanilang mga mata ay nagdadala ng isang hindi magiliw na layunin ng pagpatay. Sinulyapan ng tingin ni Han Feng ang magulong labanan na sumabog sa hangin. Bahagya siyang kumunot ang noo. Sa sandaling ito, napipilitan siya para sa oras at hindi maaaring maantala ng taong ito ng masyadong mahaba. Kung hindi, kapag ang isang eksperto mula sa Jianan Academy ay palayain ang kanilang mga kamay, malamang na ang kahirapan sa kanya na makuha ang Fallen Heart Flame ay tataas ng husto. Itinaas ni Han Feng ang kanyang ulo habang nag-iisip. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang nakaitim na binata na malamig na nakangiti sa di kalayuan. Biglang ngumiti, itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa huli at tumawa. Hihihi. Itong kapatid na lalaki. Sa tingin ko isa ka ring alchemist, tama ba? Hindi pinansin ni Xiaoyan ang pagkilos na ito ni Han Feng na pinapanood niya ng malamig na mga mata. Tahimik niyang manoniebra ang kanyang Daochi at naghanda na magpakawala ng pag-atake anumang segundo. Dahil alchemist din ang nakababatang kapatid, sa palagay ko ay dapat mo ring malaman na isang uri lang ng Heavenly Flame ang maaaring umiral sa loob ng katawan ng isang tao. Kung ang katawan ay naglalaman ng pangalawang Heavenly Flame, ang Heavenly Flame ay tatanggihan ang isa't isa at may panganib na sumabog ang katawan ng isang tao. Nakangiti si Han Feng habang nagpapaliwanag. Kaya, ang Fallen Heart Flame na ito ay walang gaanong silbi sa nakababatang kapatid ngayon. Kung handa kang bigyan ako ng pabor,
Handa akong gumamit ng Tier 6 na medicinal pill para ipagpalat dito. Ano ang masasabi mo? Ang malamig na ngiti sa gilid ng bibig ni Xiaoyan ay gumugol nang marinig ang mga salita ni Han Fang. Marahan niyang ikinapak ang berdeng mga pakpak ng apoy sa kanyang likod habang malamig siyang nanunuya. Dahil alam mo rin na ang isang alchemist ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang uri ng heavenly flame sa kanyang katawan sa isang pagkakataon, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataong ito? Medyo nagbago ang ekspresyon ni Han Fang. Mula sa tono na ginamit ni Xiaoyan, malinaw na nalaman ng puso ni Han Fang na ang mga pagkakataong hikayatin si Xiaoyan na umatras ay hindi gaanong mahalaga. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya habang nakataas ang braso. Pinagmamasdan ng kanyang tingin ang madilim na asol na apoy na kumikislap dito habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Kung ganoon, kukunin ko rin ang iyong heavenly flame. Habang tumunog ang huling salita, biglang sumabog ang madilim na asol na apoy na nakabalot kay Han Fang. Isang figure na gumagalaw sa paraang parang multo na lumukso patungo kay Xiaoyan na parang kidlat. Ang tunog ng hangin at ang layunin ng pagpatay ay kumalat sa buong kalangitan. Nagkataon na interesado ako sa iyong heavenly flame. Mahirap sabihin kung sino ang makakakuha ng apoy ng iba. Si Xiaoyan, na nakatutok sa katawan ni Han Fang, ay may naramdaman sa sandaling kumislap ang katawan ng huli. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan niya nang umalangaw-ngaw ang kulog mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay biglang nawala. Sa susunod na muling paglitaw nito, nakakagulat na sumasalubong ito sa malamultong figure na iyon. Anong ligaw at mayabang na maliit na batang lalaki. Umiinom ka pa rin ng gatas sa hindi kilalang lugar nang ako ay naging kilala sa kontinente. Malamig na ngumiti si Han Fang nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-iwas. Ang madilim na asol na apoy ay lumabas mula sa kanyang katawan at mabilis na naipon sa kanyang magkabilang palad. Nagpakita ang mga ito tulad ng mabibigat na alon na dumarating ng patong-patong. Kung titingnang mabuti, ito ay nakakagulat na parang isang aktwal na alon ng dagat na pumupuno sa puso ng isang tao ng pagkabigla. Gusto kong makita kung mas malakas ang Green Lotus Core Flame mo o mas maganda itong Sea Heart Flame ko. Sa isang malakas na sigaw, itinulak ni Han Fang ang kanyang dalawang kamay pasulong. Ang malalim na asol na apoy na mabilis na naipon sa kanyang palad ay agad na pumutok sa isang malakas na tunog na parang alon habang ito ay dumagundong at tumangay patungo kay Xiaoyan. Si Han Fang ay nagpakawala ng isang nakamamatay na pag-atake bilang kanyang unang hakbang. Lumilitaw na hindi na siya nag-aalala tungkol sa pagpapanatili ng kanyang lakas upang makatipid ng oras. Mag-ingat. Ang heavenly flame na ito ay nagiging hugis. Ang nabuong hugis ng heavenly flame ay may sobrang nakakatakot na lakas. Ang tame time na sigaw ni Yao Lao ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan, dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng huli. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang madilim na asol na apoy na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Dahil nilamon ng alon ng apoy, naramdaman pa niya ang pakiramdam na parang nasa isang malaking karagatan. Nakahinga siya ng malalim ng mainit na hangin at lahat ng Green Lotus Core Flame sa loob ng kanyang katawan na maaaring maniobra ay lumabas mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang Green Lotus Core Flame na pinagsama-sama sa itaas ng ulo ni Xiaoyan ay naging lalong mala-emerald ang kulay habang ang Green Lotus Core Flame ay walang humpay na bumubulusok. Sa isang kisap mata, nagsimulang gumalaw ang apoy sa kakaibang paraan. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang kulay berdeng lotus na ganap na nabuo mula sa pagtitipon ng Green Lotus Core Flame. Ang kulay berdeng fire lotus na ito ay parang isang transparent na esmeralda. Ang mga hibla ng berdeng kulay na malalava na mga hibla ay walang tigil na dumadaloy sa loob nito, na tila napakaganda. Ang pagkondensa sa anyo ay hindi isang bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Mabagal na umikot ang kulay berdeng lotus. Biglang nanlaki si Xiaoyan at pinagmasdan ang sorpresa sa mga mata ni Han Fang sa hindi kalayuan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang tinutulak ang palad niya. Ang berdeng kulay na lotus na iyon ay lumitaw sa harap ng kanyang palad na tila nag-teleport. Kaagad, nagdala ito ng walang kapantay na puwersa habang malakas itong bumangga sa nagsasapawan na alon ni Han Fang. Bang!
Natahimik ang buong kalawakan nang magkausap ang dalawa. Kaagad, isang galit na parang kulog na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang berde at asol na mga alon ng apoy ay naghalo sa isa't isa habang sila ay tanggayan sa lahat ng direksyon. Maging ang mga ulap sa kalangitan ay nabasag ng mga alon ng apoy saan man sila dumaan, na bumubuo ng mga puting batik na bumabagsak mula sa langit. Ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya na biglang sumabog sa kalangitan ay naging sanhi din ng bahagyang tahimik sa magulong battleground. Napakaraming tao ang tahimik na nagsipsip ng kanilang mga dila nang maramdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na nakapaloob sa mga alon ng apoy. Ito ba ang mapanirang lakas ng bumangga ang Heavenly Flames? Nagdulot nga ito ng lamig sa mga tao. Dalawang figure ng tao na nayanig ng mabangis na lakas hanggang sa sila ay sapilitang pabolaykan ng 12 ng metro ay dahan-daang lumitaw sa mga mata ng lahat pagkatapos na unti-unting hamupa ang mga alon ng apoy. Sa sandaling nakita nila ang dalawang miserableng figure, biglang nagbago ng kaunti ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat. Humihingal si Xiaoyan. Basag na ang mangga sa kanyang mga braso. Isang malaking sunog na itim na peklat ang nasa kanyang kamay. Maging ang mukha niya ay may halong bahagyang pamumutla. Bagamat mukhang miserable si Xiaoyan, si Han Feng sa di kalayuan ay hindi rin mas maganda. Ang kanyang damit ay sira-sira, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang paghinga ay punit-punit. Gayunpaman, hindi niya binigyang pansin ang kanyang kahabag-habag na katawan sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalang paniwala habang pinagmamasdan si Xiaoyan sa kabilang panig. Ang ganoong paraan ay para siyang nakakita ng multo. Pinagmasdan ng tingin ni Xiaoyan ang nakakatawang paraan ni Han Feng at hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig para tumawa. Ang kanyang mapuputing ngipin ay naging sanhi ng panlalamig ng huli sa kanyang buong katawan. Natuklasan mo na ba ito? Nanginginig ang daliri ni Han Feng habang nakaturo ito kay Xiaoyan. Huminga siya ng malalim ng ilang sandali bago umalangaw-ngaw sa kalangitan ang matalas niyang namamaos na boses. Ikaw. Ano ang Chi method na ginagawa mo? Magsalita ka. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Natigil ang magulong labanan sa kalangitan dahil sa mabangis at matinding banggaan ni Xiaoyan at Han Feng. Kaya naman, nagkaharap silang lahat nang makita nila ang medyo baliw na si Han Feng, hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin. Napangiti lang si Xiaoyan nang makita niya ang medyo baliw na si Han Feng. Ang kanyang ngiti ay maaaring napakatalino, ngunit ang lamig na iyon ay nagdulot ng lamig sa puso ng isa. Hindi mo pa ba malinaw na alam ito? Ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan ay medyo katawa-tawa sa pandinig ng ilang tao, ngunit naging sanhi ito ng pagliit ng mga mata ni Han Feng sa laki ng isang butas ng butas matapos itong pumasok sa kanyang mga tainga. Ang pagkabalisa na nakatago sa kanyang puso ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Pagkatapos ng mabangis na banggaan na iyon mula kanina, malinaw niyang naramdaman na ang Chi method na isinagawa ng kabilang partido ay nakakagulat na katulad ng sa kanya. Kung maingat niyang mararamdaman ito, napagtanto pa ni Han Feng na ang Chi method na ginagawa ni Xiaoyan ay mas dalisay at mas orthodox kaysa sa kanya. Flame Mantra. Noon, hindi siya nag-atubili na palihim na patayin ang sarili niyang guro para makuha ang Flame Mantra na ito. Gayunpaman, hindi niya natupad ang kanyang layunin. Sa huli, ang ginawa lang niya ay kumuha lamang ng hindi kumpletong Chi method. Gayunpaman, ang hindi kumpletong paraang Chi na ito ang nagbigay daan kay Han Feng na supulan ang Si Heart Flame at pinahintulutan siyang magkaroon ng kanyang kasalukuyang katayuan at lakas. Gayunpaman, sa sandaling nakabangga niya si Xiaoyan kanina, malinaw niyang naramdaman na ang Chi method ng kabilang partido ay mas orthodox kumpara sa kanya. Mayroon lamang isang uri ng Chi method na mas orthodox at mas dalisay kaysa sa isang hindi kumpletong Flame Mantra. Iyon ay isang kumpletong Flame Mantra. Sa sandaling ito lamang lumitaw ang isang ligaw na hangarin sa pagpatay para kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon sa loob ng puso ni Han Feng. Battle Through the Heavens. Kabanata 609. Kinikilabutan. Ang maitim at malamig na layuning pagpatay na biglang pumuno sa kalangitan ay nagdulot din ng pagbabago sa mga ekspresyon ng napakaraming tao.
Bagamat hindi sila sigurado kung ano ang eksaktong nangyari, malinaw sa pagtingin sa hitsura ni Han Feng na talagang nabuo niya ang pag-iisip na dapat patayin si Xiaoyan. Ikinaway ni Su Chen ang kanyang manggas at pilit na pinaatres ang Gold-Silver Brothers na parang mga mabangis na lobo. Itinagilid niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang nakaitim na binata sa ere at may kakaibang pakiramdam ang bumungad sa kanyang mga mata. Itong pakiramdam. Xiaoyan, pigilin mo siya sandali. Pupunta ako at tutulungan kapag katapos mong tapusin ang dalawang matandang ito. Ang mga mata ni Su Chen ay unti-unting bumawi pagkatapos ng isang kurap na unti-unting dumaan dito. Umalangaw-ngaw sa langit ang malakas niyang tawa. Hihihi. Kailangan lang silang makitungo ni First Elder. Hindi ganoon kaina si Xiaoyan. Ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Su Chen habang tumatawa siya ng malakas. Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Minaliit ka ng lahat, munting kapwa. Tumawa si Su Chen sa paraang nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mas malalim na kahulugan bago lumabas ang Dao Qi mula sa katawan ni Su Chen sa lahat ng direksyon. Agad niyang pinagmasdan ang seryosong mukha ng Gold at Silver Brothers na may malamig na ekspresyon. Sa malamig na tawa, kumikislap ang kanyang katawan at umaban sa paraang parang multo. Nang makita ang matalim na pag-atake niyang ito, ang Gold at Silver Brothers ay hindi nang ahas na maliitin ito. Nagmamadali silang nagkapit-bisig upang salubungin ang kanilang kalaban. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa katawan ni Su Chen. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan niya habang nakaharap si Han Feng sa kabilang banda na may intensyong pumatay sa kanyang mukha. Sa isang kisap mata ng kanyang daliri, nagsimulang sumayaw ng mapaglaro ang isang tipak ng berdeng apoy sa harap niya, na tila isang espiritu. Pinagmasdan niya ang apoy at tumawa ng mahina. Gusto mo ba akong patayin? Bahagyang namula ang mukha ni Han Feng. Pilit niyang pinigilan ang kanyang salpok na agad na sumingil at maging sanhi ng pagkawala ni Xiaoyan sa mundong ito. Ang kanyang boses ay tuyo at nakakatalam. Ikaw. Saan mo nakuha ang Qi method na ito? Napangiti si Xiaoyan. Hindi pa siya nakasagot nang biglang pumasok sa kanyang katawan ang isang malakas na espiritual na lakas. Sa sandaling pumasok ang espiritual na lakas sa kanyang katawan, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang lakas na kaya niyang kontrolin ay muling tumaas ng husto. Guro. Ikaw. Ang biglaang pagbabago ay naging dahilan din ng pagkagulat ni Xiaoyan. Hindi ba matutuklasan ni Han Feng sa kabilang panig pagkatapos ibuhos ni Yao Lao ang lahat ng kanyang lakas kay Xiaoyan sa sandaling ito? Hihihi. Matutuklasan niya ito maya-maya. Dahil iyon ang kaso, bigyan natin siya ng sorpresa. Ang mahinang tawa ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang huling ilang mga salita ay lumitaw na medyo malamig. Bahagyang nag-alinlangan si Xiaoyan bago tumango. Ang selyo sa kanyang kamay ay gumalaw at ganap na tinanggal ang pagsupil sa napakalaking espiritual na lakas na iyon at pinahintulutan itong sumanib sa kanyang katawan. Sa lahat ng espiritual na lakas ni Yao Lao na ipinahiram kay Xiaoyan, ang magulong kulay berdeng apoy sa katawan ng huli ay naging mas masigla, paulit-ulit na naglalabas ng huhu na tunog habang ito ay mabilis na namimilipit. Ang aura na biglang tumaas kay Xiaoyan ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Han Feng. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa katawan ng una. Ilang sandali pa ay biglang lumiit ang kanyang katawan. Tila mahina niyang naramdaman ang isang pamilyar na lakas habang ang berdeng apoy ay tumaas. Mabilis niyang hinanap ang kanyang isip bago tuluyang tumutok sa isang matandang figure ng tao na nasa malalim na sulok ng kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali, agad na kumalat ang pagkabigla at gulat mula sa kaibuturan ng puso ni Han Feng. Muling bumungad sa kanyang mga mata ang alaala na nagmula noon pa man, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha na puno ng layuning pagpatay ay napalitan ng kakaibang pamumutla. Napuno ng gulat ang mga mata ni Han Feng habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan sa tapat. Pagkaraan ng ilang sandali, tila ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makapaglabas ng sobrang gulat at puno ng gulat na boses. Ikaw. Hindi ka namatay. Paanong posible iyon? Walang pakialam ang tingin ni Xiaoyan habang nakatitig kay Han Feng na biglang pumuti ang mukha. Siya ay tumugon. Salamat sa iyo, nabigyan ako ng pagkakataong makilala si Guro. Kung hindi,
Ang paglalakbay kong ito sa pagsasanay ay maaaring hindi gaanong kawili-wili. Guro. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Han Fang. Ang kanyang titig ay hindi kumikislap kay Xiaoyan. Unti-unting nabawasan ang pamumutla na kanina lang lumitaw sa kanyang mukha. Kumikislap ang mga mata na iyon at bumungad sa mukha niya ang mas matindi pang hangarin na pagpatay. Ang balitang hindi namatay si Yao Lao ay parang kulog sa kanya. Bilang dating disipulo ni Yao Lao, malinaw na alam niya kung anong uri ng kakayahan sa pagtitipon ang taglay ni Yao Lao sa kontinente noon. Kahit hanggang ngayon, ang mga ekspertong iyon na tunay na nasa tuktok ay mayroon pa ring magagandang alaala sa Yao Zunzi na yumanig sa kontinente noon. Hindi nag-alinlangan si Han Fang kung gaano karaming malalakas na tao sa tuktok ang darating kung magkakalat ang balita na si Yao Lao ay buhay pa. Higit sa lahat, si Yao Lao ay may magandang relasyon sa mga ekspertong iyon sa tuktok. Halimbawa, ang tinatawag na Feng Zunzi ay nasa utang ni Yao Lao dahil sa muling pagsilang. Kaya naman, kahit na nawala si Yao Lao sa loob ng napakaraming taon, ang taong ito ay naghahanap pa rin ng mga bakas ni Yao Lao nang walang tigil. Ilang beses na rin niyang inimbestigahan si Han Fang. Dahil wala siyang kahit katiting na ebidensya, wala siyang nagawa kay Han Fang. Gayunpaman, hindi nawala si Yao Lao kasama ng hangin tulad ng naisip ni Han Fang. Sa halip, nakaligtas si Yao Lao. Hindi nang ahas si Han Fang na isipin kung anong uri ng kakilakilabot na estado ang kanyang mararanasan kung tahimik na ipakalat ni Yao Lao ang balita ng pagpatay sa kanya ni Han Fang noon. Sa oras na iyon, malamang nahihiway ng tinatawag na Feng Zunzi ang kanyang balat at bubunutin ang kanyang ligaments. Ang isang maalamat na eksperto sa klase ng Daozun ay isang bagay na hindi pa nanggahasang pukawin ng kasalukuyang Han Fang. Ang ekspresyon ni Han Fang ay naging pabago-bago ng isip habang ang ideyang ito ay gamulong sa kanyang puso. Sa huli, sa wakas ay nagpasya siyang maging mabagsik, madilim at malamig. Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang pilitin sina Xiaoyan at Yao Lao na isara ang kanilang mga bibig magpakailanman. Isang patay na tao lamang ang tunay na mapagkakatiwalaan. Umakyat ang hangarin sa pagpatay sa mukha ni Han Fang. Para lang siyang makamandag na ahas na nakatago sa isang madilim na sulok habang nagsasalita siya sa paos na boses. Matanda na hindi mamamatay, ngayon, papatayin ko kayong dalawa magpakailanman, patay ka man o buhay. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Binitawan niya ang kanyang kamay at isang mas mabangis na berdeng apoy ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, nagtagal ito at humajejek na parang buhawi sa itaas ng kanyang ulo. Natatakot ako na wala kang kakayahan. Sumayaw ang berdeng apoy sa daliri ni Xiaoyan habang ang kanyang boses ay parang isang lumang balon na walang ripples, katulad ng kanyang kasalukuyang ekspresyon. Hihihi. Kaya ang dahilan kung bakit ka naging ganito kalakas ay dahil hiniram mo ang espiritual na lakas ng matandang ito na hindi mamamatay. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan na ang flame mantra na tinanggihan niyang ipasa sa akin sa kabila ng mapait na pagmamakaawa noon ay pagmamayari na talaga ng isang maliit na batang tulad mo. Sa tingin ba niya ay mas mahusay ka kaysa sa akin? Isang makapal na ngiti ang ibinigay ni Han Fang. Ang kanyang boses ay bahagyang naglalaman ng selos at puot na mahirap itago. Napaangat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa isang mahinang malamig na ngiti. Gayunpaman, hindi siya nagsabi ng anumang iba pang mga hindi kinakailangang salita. Kung ipinasa niya sa akin ang flame mantra noon, igagalang ko pa rin siya. Gayunpaman, sino ang masisisi sa mahinang paningin ng matandang iyon na hindi mamamatay? Hindi ba niya naunawaan ang aking talento? Medyo namula ang mukha ni Han Fang at medyo nabalisa siya. Palagi niyang iniisip na kung handa si Yao Lao na ibigay sa kanya ang flame mantra noon, magiging ganap na iba ang sitwasyon. Kumilos si Xiaoyan na parang wala siyang narinig na kahit ano nang harapin ang sumisingit na pag-ungol ni Han Fang. Gayunpaman, ang kumikislap na layunin ng pagpatay sa maitim na mga mata na iyon ay lalong umitim at nanlamig. Ang berdeng apoy na umaapoy sa kanyang ulo ay biglang bumagsak at natipon sa isang malaking kulay berdeng bowl ang apoy sa kanang kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang kaliwang kamay ay agad na nagsimulang kumalat ng dahan-dahan. Sa wakas, nagpatawag siya ng kumpol ng makapal na puting apoy sa ilalim ng gulat na tingin ni Han Fang habang ang huli ay biglang tumigil sa pagsasalita.
Ang mukha ni Han Fang ay ganap na nanigas kasunod ng paglitaw nitong siksik na puting kulay na apoy. Ilang sandali pa, ang magkabilang mata niya ay namulan ng bumulaga habang siya ay sumirit. Bone-chilling flame. Ang matandang iyon na hindi mamamatay ay nagbigay pa nito sa iyo. Sa anong dahilan? Ang isang bastard na lumalamon sa kanyang guro ay talagang may kwalifikasyon para sabihin ang mga bagay na iyon. Tumawa ng mahina si Xiaoyan at umiling. Unti-unting lumalapit ang berde at puting apoy sa magkabilang kamay niya. Sa wakas, nagsimula silang makipag-ugnayan sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Han Fang. Nag-intertwined ang dalawang kulay at agad na kumalat ang kakaibang temperatura sa kalangitan. Ang mga thread ng parang apoy na kidlat ay kumikislap sa punto kung saan nagkadikit ang dalawang kumpol ng heavenly flame. Ang pagdikit ng dalawang heavenly flames na ito ay nagdulot ng pagyanig ng espasyo sa mismong sandaling ito. Pansamantalang binawi ni Han Fang ang selos at galit sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang mga kilos ni Xiaoyan. Kahit sa karanasan ni Han Fang, nahirapan din siyang unawain ito. Hindi ba alam ni Xiaoyan ang mga katangian ng heavenly flames na hindi nakakapag-merge? Bagamat siya ay naguguluhan sa kanyang puso, si Han Fang ay hindi lamang umupo at manood. Kinuyam niya ang kanyang kamao at ang madilim na asol na apoy ay mabilis na naipon. Sa wakas, ito ay tumigas at naging parang substance na dark blue trident. Hawak ni Han Fang ang fire trident na mahigit 20 talampakan ang laki. Ang tiwala sa kanyang puso ay muling tumaas ng kaunti. Madilim at malamig ang kanyang tingin habang nakatitig kay Xiaoyan na ginagawa ang kanyang makakaya upang kontrolin ang dalawang uri ng heavenly flame. Matanda na hindi mamamatay. Alam kong nasa katawan kanya. Gayunpaman, ngayon, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makatakas ng buhay. Isang napaka-wrinkle na kulay asol na apoy ang biglang lumabas mula sa katawan ni Han Fang sa lahat ng direksyon ng tumunog ang boses. Ang apoy ay agad na pumutok, at ito ay bumagsak sa isang putok, tulad ng isang napakalaking alon. Sa wakas, bumuhos na ito sa fire trident. Sa pagbuhos ng gayong kahanga-hangang apoy, ang fire trident ay agad na umangat ng 12-dosenang talampakan. Ang mainit na madilim na asol na apoy ay walang tigil na namimilipit sa ibabaw nito at ang paulit-ulit na hampas ng mga alon ay umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tainga. Junior, papayagan ka nitong senior na ito na ikaw at ang guro ay may libing dito magpakailanman. Ang napakalaking fire trident ay lumabas sa kamay ni Han Fang. Hindi niya sinasadyang iginalaw ang kanyang bibig nang maramdaman niya ang maringal na lakas na nakapaloob dito. Isang bahagyang tinig na nagdadala ng madilim na lamig ay ipinadala sa tainga ni Xiaoyan. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Huminto pa rin ang kanyang mga mata sa magkadikit na heavenly flames sa kanyang kamay. Ilang sandali pa ay biglang naging matigas ang kanyang mga mata habang marahas na naglapat ang kanyang mga palad. Ang dalawang uri ng heavenly flame na ito na tumangging magsanib kahit na pagkaraan ng mahabang panahon sa wakas ay napanatili ang isang ekwilibriyo. Isang maliwanag na matinding liwanag ang agad na bumuglas mula rito, na tila isang araw dahil ito ay umaakit sa atensyon ng marami. Ang matinding liwanag na biglang lumitaw ay nagdulot ng napakaraming titig na ibinato. Ilang sandali pa, hangin na ang matinding liwanag at sa wakas ay kitang-kita na ng mga mata ng isa ang eksena. Isang itim na damit, binata ang nasuspine sa hangin na may 2 talampakang lapad na berdeng puting lotus na dahan-daang nakabitin sa itaas ng kanyang palad. Ang berdeng puting lotus na ito ay hindi masyadong kapansin-pansin. Kung ikukumpara sa berdeng lilang apoy na ginamit ni Xiaoyan, ang apoy na ito ay mukhang mas nakalaan. Sa pangkalahatan, walang enerhiya na lumabas mula rito. Gayunpaman, hanggat ang isang tao ay may matalas na mata, matutuklasan ng isa na habang ang berdeng puting lotus ay dahan-daang umiikot, ang nakapalibot na espasyo ay magiging kakaibang baluktot. Bukod dito, maaaring hindi maramdaman ng isang ordinaryong tao kung gaano kakilakilabot ang Fire Lotus ngunit si Su Chen at ang Gold at Silver Brothers na nakikibahagi sa paspusang labanan sa isang tiyak na lugar sa kalangitan, ay biglang huminto sa kanilang laban ng walang anumang naunang kasunduan. Bigla silang napalingon at agad na ibinato ang kanilang mga mata sa berdeng puting lotus sa kamay ni Xiaoyan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot na mahirap itago.
Ang lakas na ito ay isang bagay na naging dahilan upang maging sila ay makaramdam ng isang uri ng takot. Battle Through the Heavens. Kabanata 610. Big Scale Angry Buddha Lotus Flame. Ang berdeng-puting lotus na apoy ay tila hinagis ng bato. Ito ay napakalinaw at napakaganda. Gayunpaman, sa ilalim ng magandang panlabas na ito ay nagtago ng lakas na naging sanhi ng kahit isang eksperto sa klase ni Su Chen na makaramdam ng matinding takot para dito. Ang berdeng-puting lotus na apoy ay nakabitin sa isang lugar na humigit kumulang kalahating pulgada sa itaas ng kanyang palad, na mabagal na umiikot. Pinanood ng huli ang magandang fire lotus na ito na kasing perpekto ng masining na gawa, at ang pamumula ng kanyang mukha ay tahimik na naging mas mapatla. Ang malakihang Angry Buddha Lotus Flame ang huling trump card ni Xiaoyan. Ang trump card na ito ay isang bagay na hindi niya kailanman gagamitin maliban kung ito ay isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng pagpatay sa puso ni Xiaoyan nang harapin itong senior, na minsang nagdulot ng malaking pinsala kay Yao Lao, ay hindi mas mahina kaysa sa layunin ng pagpatay na naramdaman ng huli kay Xiaoyan. Ang karaniwang kalmado at mabait na si Yao Lao ay magiging sobrang solemn, madilim at malamig sa tuwing maririnig niya ang pangalang ito. Maaari pang ang hulaan ni Xiaoyan kung gaano kabalisa ang nakatagong puso ni Yao Lao nang harapin ni Xiaoyan si Han Feng kanina. Dahil sa kalmadong karakter ni Yao Lao, talagang hindi niya napigilan ang sarili at ipinahiram kay Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas sa kabila ng panganib sa kanyang sariling pagkakalantad. Naunawaan ni Xiaoyan ang kahulugan sa likod nito ng husto. Gusto ni Yao Lao na gamitin ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang taong ito na minsang pumatay sa kanyang guro. Naabot ni Xiaoyan ang hakbang na ito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito higit sa lahat dahil sa proteksyon ni Yao Lao. Kung wala siya, malamang na hindi malalaman ni Xiaoyan kung saang sulok siya napahamak. Inilagay nga ng huli ang lahat ng kanyang epekto upang maging malakas si Xiaoyan. Ang matandang ito na minsan ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa puso ay tunay na tinuturing si Xiaoyan bilang kanyang disipulo. Ang pagsisikap na ibinigay ni Yao Lao kay Xiaoyan ay naging dahilan din upang magkaroon ng napakataas na posisyon sa puso ng huli. Ang guro daw ay parang ama. Walang hindi angkop sa paggamit nito upang ilarawan ang relasyon ni Xiaoyan at Yao Lao. Dahil ito ang kaso, kung kailangan ni Yao Lao si Xiaoyan na gawin ang lahat para patayin ang taong ito na pumatay sa kanyang guro, natural na gagawin ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang makamit ang pagnanais ni Yao Lao. Ang ekspresyon ni Han Feng ay naging sobrang solemn na din habang dahan-daang umiikot ang berdeng at puting apoy na lotus. Malabo rin niyang naramdaman kung gaano nakakatakot ang enerhiya na nasa fire lotus. Bahagyang lumitaw ang pawis sa noo ni Xiaoyan. Hindi inaasahan ni Han Feng na ang taong ito, na halos hindi makalaban sa kanya, sa kabila ng paghiram ng lakas ni Yao Lao ay talagang nagtatago ng isang nakakatakot na trump card. Isang pagsasanib ng dalawang uri ng Heavenly Flame. Ang mapanirang lakas na iyon. Bilang isang alchemist, malinaw na alam ni Han Feng na ang lakas ng apoy ay dadami pagkatapos magsanib ang dalawang uri ng apoy. Gayunpaman, ang isang apoy ay hindi lamang mabangis, marahas at hindi makontrol sa kalikasan, ngunit ang bawat isa ay mayroon ding sariling mga katangian. Ang mga pagkakataon ng pagsasama ay napakababa. Kung ang isa ay puwersahang pagsasamahin ang mga ito, malamang na siya ang unang papatayin ng backlash. Minsan na siyang nag-eksperimento dito sa isang kapritsyo noon. Gayunpaman, paano magiging madaling bagay ang pagsasanib ng apoy? Kahit na ibinigay ang kanyang katangian, hindi niya maiwasang sumuko matapos mabaygo ng maraming beses. Ito ay ang kaso para sa isang ordinaryong apoy, higit pa kaysa sa isang heavenly flame, isang lubhang mapanganib na bagay na sasabog kapag nadikit. Ang pagsasama ng dalawang uri ng heavenly flame ay malamang na isang bagay na hindi pipiliin ng sinumang may anumang pangangatwiran na subukan. Gayunpaman, ang Xiaoyan noon ay medyo nawalan ng pakiramdam ng pangangatwiran ng pilit niyang pinagsama ang dalawang uri ng Heavenly Flame. Pagkatapos nito, nagawa pa niyang makahanap ng kakaibang ekwilibriyo na may napakalaking swerte. Dahil dito nalikha niya ang Angry Buddha Lotus Flame, isang bagay na matatawag na nakakatakot. Ang lokong ito. Tahimik na nagmura si Han Feng.
Nadagdagan pa lang niya ang depensa nang gumalaw ang nakaitim na binata sa tapat niya. Nagdulot ito kay Han Fang na mabilis na ibinalik ang kanyang atensyon. Ang berdeng mga pakpak ng apoy sa likod ni Xiaoyan ay dahan-daang pumutok. Bagamat malinaw niyang nararamdaman ang mahinang pagod na pakiramdam sa loob ng kanyang katawan sa sandaling nabuo ang Angry Buddha Lotus Flame, sa kasalukuyan ay hindi na siya ang maliit na baguhan na isang daoshi lamang noon. Pagkatapos ng halos isang taon ng pagsasanay, ang kanyang kontrol sa apoy ay lalong naging praktikal. Noong ginamit niya ang Angry Buddha Lotus Flame sa unang pagkakataon, nawalan siya ng malay sa loob ng kalahating buwan at naging sanhi pa ng pagkapagod ng espiritu ni Yao Lao, na nahulog sa isang mahaba at malalim na pagkakatulog. Ang pangalawang beses na ginamit niya ito sa Mystic Cloud Sect ay maaaring mas mahusay kaysa sa unang pagkakataon, ngunit naging dahilan din ito ng pagiging mahina niya tulad ng isang naghihingalong matandang lalaki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay maaaring may pagod pa rin sa kanyang katawan ngunit hindi bababa sa napanatili niya ang isang malakas na lakas sa pakikipaglaban. Ang 3 beses na ginamit niya ito sa 3 ganap na magkaibang oras ay katibayan ng mabilis na paglaki ni Xiaoyan. Marahil, sa malapit na hinaharap, mailalabas niya ang isang tunay na Angry Buddha Lotus Flame sa simpleng pagtataas ng kanyang kamay. Sa oras na iyon, ang pangalang Xiaoyan ay malamang na umalangaw-ngaw sa buong kontinente. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang bibig para ngumiti sa mataimtim na nakaharap kay Han Fang sa di kalayuan, na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin. Senior, ngayon, payagan ang junior na ito na linisin ang sekta. Nanlamig ang mga mata ni Han Fang. Ang kamay ng napakalaking fire trident ay dahan-daang humigpit nang magsalita ang kanyang boses sa paus na paraan. Marunong talagang magmayabang ang bata. Anong klaseng eksena ang hindi ko nakita, si Han Fang, pagkatapos ng maraming taon. Napangiti si Xiaoyan. Isang makapal na lamig ang dumaan sa kanyang maitim na mga mata. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, ang berdeng puting apoy na lotus, na nakabitin sa kanyang kamay, ay agad na naglabas ng chi na tunog habang ito ay pumutok. Ang buong kalangitan ay tila naging parang ibabaw ng isang lawa kung saan itinapon ang isang bato, habang ito ay nanginginig ng matindi. Brat, pumunta ka at mamatay kasama ang matandang iyon na hindi mamamatay. Si Fire Halberd. Mahigpit na sigaw ni Han Fang habang pinagmamasdan niya ang berdeng puting apoy na lotus na bumaril. Itinulak pasulong ng kanyang palad ang napakalakas. Kaagad, ang napakalaking fire trident na iyon ay pumutok ng paputok sa kalangitan. Sa kalaunan ay naging parang dragon na kumikinang na apoy nang bumangga ito sa berdeng puting lotus na apoy. 2 liwanag ang sumugod sa kalangitan. Ang momentum ng berdeng puting apoy na iyon ay hindi masyadong espesyal, at walang maraming puntos na nakakaakit ng atensyon ng isa. Sa kabilang banda, ang fire trident na iyon ay may nakakagulat na aura, na nag-iiwan ng bakas ng vacuum saan man ito dumaan. Ang isang buntot ng apoy na 200 talampakan ang haba ay tila isang kometa na lumampas sa kalangitan, na may dalang nakakatakot na puwersa na pumutok sa lupa. Lahat ng Inner Academy Elders, tumabi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Su Chen sa sandaling mabaril ang berdeng puting apoy na lotus. Gamit ang isang palad, patuloy niyang niyugyug pabalik ang maputlang mukha ng Gold Silver Brothers. Kasunod nito, tumalikod siya at sumigaw patungo sa magulong battleground na hindi kalayuan sa Xiaoyan at Han Fang. Nanatiling may pagdududa ang mga elder matapos biglang marinig ang malakas na sigaw ni Su Chen, ngunit agad pa rin nilang ginalaw ang kanilang mga katawan. Iniwan nila ang kanilang mga kalaban at kumislap sa lupa sa paraang parang kidlat. Nagulat ang mga eksperto mula sa Black Corner region nang makita nila ang pagtakas ng mga elder mula sa Inner Academy. Wala silang panahon para magtanong kung kailan nagbanggaan ang apoy na lotus na iyon at ang napakalaking trident na parang mga meteorite na hindi kalayuan sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa sandaling nangyari ang banggaan, ang librerang enerhiya ng buong lugar ay bumaba sa isang mapurol na estado sa isang iglap. Medyo naging madilim na rin ang maaliwalas na kalangitan. Bang! Ang mapurol na estado ay tumagal lamang ng isang saglit bago ang 2 nakakatakot na enerhiya ay marahas na pumutok sa kalangitan.
Ang buong espasyo ay naging sobrang baluktot sa sandaling ito, na parang isang tore na pinaikot ng dalawang malaking puwersa. Malinaw na makikita ang malalalim na tiklop. Sa banggaan ng enerhiya, isang bagyo na naglalaman ng enerhiya mula sa tatlong heavenly flames ay kumalat mula sa gitna sa mabilis na bilis. Ang bilis ng apoy na bagyong ito ay napakabilis. Sa isang kisap mata, bumaba ito sa mga ulo ng medyo walang kaalam-alam na mga eksperto ng Black Corner Region sa kalangitan. Grog. Ang ilan sa mga malalakas na tao sa lugar kung saan ang bagyo ay tumakas lamang sa isang kahabag-habag na kalagayan habang ang apoy ay nagninangas. Gayunpaman, ang mga mas mahina ay nagkaroon ng sariwang dugo na tumalsik mula sa kanila sa sandali ng pakikipag-ugnay. Ang kanilang mga damit ay agad na naging pulbos. Kung hindi nila ginawa ang lahat upang gamitin ang kanilang Dao Chi upang protektahan ang kanilang mga katawan, malamang na ang kanilang mga katawan ay naging pulbos sa loob ng bagyo ng apoy. Ang lahat ng mga eksperto sa kalangitan kung saan ang bagyo ng apoy ay tumakas sa isang kahabag-habag na estado. Lumutang ang itim na usok mula sa kanilang puwitan, na parang isang ibong lumilipad na ang likod ay sinindihan ng apoy. Ang lahat ng mga eksperto mula sa Inner Academy na mabilis na tumakas ay ganap na natigilan nang makita nilang ang mga miyembro mula sa Black Corner Region ay biglang dumanas ng napakalaking kawalan. Ang bagyong iyon ay isang energy ripple lamang na nabuo mula sa banggaan. Talagang hindi inaasahan na iyon ay sapat na upang gawing isang miserableng kalagayan ang mga ekspertong iyon. Mahirap isipin kung gaano ito nakakatakot sa punto kung saan nabangga ang enerhiya. Ito ba ang tunay na lakas ni Xiaoyan? Nakakatakot. Maraming elder na karaniwang may relasyon kay Xiaoyan ang nagsimulang bamulong sa sandaling ito. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito na karaniwang nagsiwalat ng wala ay talagang nakakatakot sa sandaling ito ay sumabog. Ang bagyo ng apoy ay kusang lumipas sa paligid. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng kabuluhan, walang nakatuklas sa kumpol ng essence na Fallen Heart Flame, na nanatili pa rin sa himpapawid, ay ganap na nilalamon ang heavenly flame na umaagos nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, na parang buhay na nilalang. Habang nilalamon nito ang labi ng heavenly flame, ang orihinal nitong hindi nakikitang katawan ay tahimik na naging parang substance. Ang espasyo kung saan nagbanggaan ang Fire Lotus at ang Fire Trident sa kalangitan ay naging sobrang baluktot. Tatlong uri ng heavenly flame ang nabangga sa lugar na ito. Maging sina Xiaoyan at Han Feng ay hindi malinaw na makita ang eksaktong sitwasyon ng lugar kung saan nangyari ang banggaan. Ang enerhiya ng Trident ay lalong humihina. Ang napakalaking enerhiya na pinakawalan ng apoy na Lotus ay dapat na umabot din sa limitasyon nito, tama ba? Ang mukha ni Han Feng ay katulad na ganap na map atlas sa sandaling ito. Ang tinaguriang si Fire Halberd ay napagod din sa kanya ng husto. Si Xiaoyan sa di kalayuan ay dahan-dahang itinaas ang sulok ng kanyang bibig sa isang arko na puno ng lamig habang si Han Feng ay bumubulong sa kanyang sarili. Gusto mong harangan ang aking Angry Buddha Lotus Flame gamit ito. Hindi ba't ang pag-iisip na iyon ay medyo napakasimple? Kasunod ng boses, tila naging high-tension rope ang distorted space kung saan nabangga ang enerhiya na biglang nabitawan. Muli nitong nabawi ang orihinal nitong hugis. Gayunpaman, isang berdeng-puting glow ang lumabas mula sa loob nito sa paraang parang kidlat habang nakabawi ang espasyo. Sa ilang pagkislap, lumitaw ito sa harap ni Han Feng sa ilalim ng gulat na tingin ng huli. Bang! Tahimik na nagbago ang selyo ni Xiaoyan habang ang kanyang walang malasakit na boses ay dahan-daang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay tumunog lamang ng ang Angry Buddha Lotus Flame, na lubhang lumiit pagkatapos ng banggaan sa si Fire Halberd, ay lumawak at muling lumiit. Sa wakas, nagmistulang bomba ito nang bigla itong sumabog sa gulat na tingin ni Han Feng.